Alright, magandang hapon mga ka-agri. Ayan, so isang buwan tayo hindi nakapag-vlog. Ayan, so featuring po ngayong hapon mga ka-agri, yung ating recover na po na this is Larry Romero Gray, cross po sa kanyang nanay na Milson's Black po. Kaya yung labas niya po, ayan, dirty gray. Ano po? Yung po sa baba yung kanyang tatay mga ka-agri. You will notice. Ayan. Yung Larry Romero po. Yan. Straight comb din po yun mga ka-agri. Yan. Etong ating dirty gray. Medyo nagrabe ito. Pero recovered na po siya mga ka-agri. Ayan. So, for today's content mga ka-agri. Ayan. Paano pa makakaiwas sa heat stroke mga ka-agri? Ayan. Kasi marami po mga farm ngayon mga ka-agri ang medyo namumroblema sa heat stroke. So number 1 po, syempre, sayang yung pinaghirapan natin na kung isang araw, isang umaga, makita natin na mawawalan tayo ng mga alaga. Ano po? So ito po yung ating kasama sa Tuka Kits. Ayan po. Ito po ay Oak Grove cross po sa Milson's Black. Ayan. Ano po? So alimbuyugin po ito. Straight comb. Ayan. Medyo maganda yung natin. Sampu yung bihado tayo mga ka-agri. Ayan. So babalik po tayo mga ka-agri sa ating pwedeng i-content ngayon. Tungkol doon sa heat stroke. Ayan. Kasi sayang yung pinaghirapan natin kung mamamatay lang yung ating alaga. As you will notice po dito sa ating munting manukan, ating munting backyard, ay first and foremost mga ka-agri, yung ating tipi ay ayan. As you will notice po, ayan. Spacing po yan sa, yung tipi po ay spacing po yan mga ka-agri doon sa sunrise. Ayan. At pag sunset naman po dito, so yung manok po, meron siyang pahingahan doon sa loob. Ayan. At kung sobrang init po talaga, especially sa mga malalaki ang farm, ayan. So maglalagay tayo ng painuman. Ayan. Diyan po sa gitna, mga ka-agri. Pwede natin siyang punuin. Ano po? Ayan. So, kasi syempre, wala pong mga sweat gland ang mga manok natin. Kaya ibig sabihin po, yung init po ng kanilang katawan ay lumalabas po sa mukha, sa puwet. So, napakaliit lang po ng tsansa na lumabas yung init. Kaya hihingalin sila. Kaya mas maganda mga ka-agri na meron tayong tubig dito sa gitna. Ayan. Punuin lang po natin yung lagay ng tubig. Ano po? Para mas maganda kung meron tayo yung paso kasi malamig yun eh. Ano po? Pangalawa, maglalagay po tayo mga ka-agri ng electrolytes doon. Ano po? Para safe siya. Ayan. Pangatlo, pwede rin ho tayong gumawa ng homemade electrolytes kung wala ho tayong pambili o nagtitipid tayo. Pwede naman po yung sa isang galon, 3 kalamansi, 1 kutsaritang asukal. Ano po? At ano lang po, half pint ng asin maglalagay tayo para at least homemade electrolytes tayo mga ka-agri. Tipid na po yon. 1 galon po. Ano po? So ilalagay natin yon dito sa loob ng ating tipi mga ka-agri. Ano po? Ayan. Pang-apat, kailangan po once a month magpaligo pag sobrang init mga ka-agri. Ano po? So pag sobrang init, kailangan pong paliguan sila. Ano po? Para mas ma-refresh din po yung kanilang pangangatawan mga ka-agri. Ano po? Ayan. Sunod, magbabawas po tayo ng mga pellet. Dahil yung pellet po natin na patuka ay high protein. So, mga ka-agri, mainit po yan sa katawan ng ating mga alaga na manok. Pwede tayong maglagay ng, magbabawas din po tayo ng mais mga ka-agri. Ayan. Kasi mainit din yan sa katawan, yung mais. So, concentrate, pwede natin ibabad sa tubig. Tapos,
konting dextrose powder at konting pellet na lang po. Babawasan natin mga ka-agri. Yan yung mga prevention natin. At kung talaga kung sobrang init sa ating court area, pwede ho tayong maglagay ng halaman sa pagitan ng bawat tipi. Magtatanim po tayo mga ka-agri. Ano po? Dahil parang yung mga Bacolod style, meron silang, halimbawa ito yung tipi mga ka-agri, dito sa gilid niya ay merong itinatanim na it's either mother de cacao. Ayan. Mabilis po kasi tumubo mga ka-agri yung mother de cacao. At the same time, insect repellent po ito mga ka-agri. Yung mga hanip po, takot po sa amoy ng mother de cacao. Ano po? Yung tinatawag natin na red mites ay takot din po sa mother de cacao. Kaya in organic way po, maganda po yun. As compared po dito mga ka-agri, sa ating munting backyard, ay may mga kahoy tayo, may mga niyog po tayo. Ayan. Yung iba naman po ay nasa ilalim ng niyugan dahil yun na nga, medyo malilim na siya. Ano po? So dito sa Bicol, yung init po dito sa amin, especially dito sa Albay, ay unpredictable, mainit, minsan po kulimlim. Kagaya ngayon po, medyo makulimlim po ngayon dito. So, pagdating sa heat stroke, siguro, kailangan po talaga hands-on tayo mga ka-agri. Ano po? Para wala hong casualties. Sunod po, kailangan po yung tali ng mga manok natin, i-check natin. Kasi baka mamaya po bumuhol yan at i-check din po natin yung perimeter po ng tipi natin. Kailangan po yung ating tali ay hindi ho siya magbubuhol. Yun po yung rason kung ba't siya magbibilad at hindi siya makakasilong dito mga ka-agri sa kanyang tipi. So yun po yung mga pointers po natin mga ka-agri. Ayan. Next, kung may napapansin po tayo mga ka-agri sa ating mga cord area, sinisipon, kasi pag may sobrang init po mga ka-agri, papasok po dyan yung sipon po talaga. Ano po? So pag sobrang sipon niya ho mga ka-agri, alisin na po natin sa cord area kasi mainit na mainit. Ilagay na ho natin mga ka-agri sa kulungan. Gamutin na po natin. Kasi pag lalong nabilad po yan mga ka-agri, hindi yan makakahinga ng maayos dahil po sa barado ang kanyang lalamunan. Ano po? Ayan. So, dito ho sa akin, ang mga naging experience ko mga ka-agri ay yung tali kapag napuputol. Ayan. So, kailangan. Sa akin po, every 2 months, nagpapalit po ako ng tali mga ka-agri. Ayan. At mas pinipili ko po yung tali na kulay yellow. I mean, kulay orange mga ka-agri kasi hindi yung nagbubuhol. Ano po? Ayan. Picturing po ang ating golden boy mga ka-agri. Ayan po. 6 months. Ayan. At yung ating naman po na henny. Ayan. This is Kelso po. Ayan. Ang ating henny. You'll notice po mga ka-agri. Ayan. 5 months po ito. Batang bata pa. Mga ka-agri. At yung kabila naman po natin ay yung ating claret mga ka-agri. Ayan. Purebred po yan mga ka-agri. Ayan po. Galing po kay Chris Yoson. Galing po yan kay Joe Limbuyugin, yung tito ni Chris Yoson. Ano po mga ka-agri? Ayan. So, sana po mga ka-agri ay may nakuha tayong simpleng tips po sa ating pagtugon sa ating isang problema ngayon, yung heat stroke sa ating mga alaga. Kasi marami ho tayong nakikitang pinupost po ng mga kaibigan natin na namatayan po ng mga manok. So tayo po ay nakikiisa sa kanila dahil masakit po talaga mga ka-agri na mawalan ng mga alaga, lalo pa po kung ito ay pinagagastusan natin. Ano po? So ayan po. So sana ka-agri may konting inputs tayo na na-share sa inyo. Kahit quick vlog lang po ito mga ka-agri. Dahil po ngayon ay malapit na ang graduation. Kaya po ang inyong Sir Agri ay medyo busy po. That's why po hindi ko po natutukan masyado yung pagbablog po natin. Ano po? So, maraming salamat po mga ka-agri. Ayan. Keep safe po sa mga manok natin. Ano po? Kung aalis tayo,
wala hong bantay yung manok natin, mas maganda po na ilagay natin sa kulungan o di kaya po sa limber para iwas po disgrasya. Ano po, yung limber, kailangan po lagyan natin ng trapal sa ibabaw or sako or plywood para hindi po masyadong mainit, mga ka-agri. Ano po? So, maraming salamat po mga ka-agri. Muwa chup chup.